Hi guys! Welcome to my vlog, a mini vlog pala. I just wanna share some experience sa apat kong pagbubuntis guys. And this is the right timing na mag-video kasi wala yung family ko. Actually, andito yung baby ko. Wala dito yung 3 kids ko and the father is not around. Nasa Mexico sila. Nakipiesta, Happy Fiesta Mexico, Pampanga. I-share ko lang sa inyo guys yung na-experience ko sa apat kong pagbubuntis, pagle-labor. Actually, hindi naman siya mahaba. Short video lang to guys. Just to share na sa mga different experience ko sa pagle-labor. Yung una kong pagle-labor guys sa panganay ko 14 years ago. Normal kasi yung tatlo, pang-apat ko kasi CS ako. Si-share ko lang kung ano yung mas okay at hindi okay. Actually, they are both okay naman sa akin. Kaso, yung CS ko kasi ngayon guys, hindi ka pwedeng magbuhat-buhat. Kasi cesarean ako ngayon sa pang-apat ko. And I will share it to you bakit ako na CS sa pang-apat ko. Instead of pang-apat na, na CS pa. Okay? And ito yun guys. Sa una kong anak guys, sa panganay ko na si Princess, 11 ako nag-labor ng gabi, lumabas siya ng 8 a.m. ng 8 a.m. ng umaga. Actually guys, in-induce din ako noon, induce ng pangpahilab kasi nag-spotting lang ako ng red blood. Yun pala guys, yung red blood na yun is hindi maganda pag nag-labor ka kasi masakit na masakit. Grabe talaga guys. Sabi ko talaga na, sis yun na ako, doc. Yun talaga. Nagpapasias ako pero ayaw nila ako i-CS guys. Kasi nga, nakikita ni doktora, doktora Batak kasi yung doktor ko kay panganay ko na kaya kong inormal na nakikita na niya yung ulo guys. So, na-normal ko naman. Yung pangalawa ko naman guys is ang pangalawa ko sa lahat ko ng anak guys, yung pangalawa ko ang the best talaga. Pangalawang ire, talagang lumabas na siya. Kasi medyo maliit kasi siya. Yung panganay ko is 4 kilos siya lumabas. Yung pangalawa ko is 2.6 something kilos, 2.7, kaya mabilis lang siya lumabas kasi ma-exercise din ako noon. Yung panganay ko kasi hindi ako ma-exercise, kaya malaking tulong din kasi talaga ang mag-exercise ka guys, yung malakad-lakad ka, magkikilos ka sa bahay mo para hindi ka mahirapan mga anak. And then sa pangatlo ko guys kay Priscilla, ay yung sa pangalawa ko guys, ang lumabas sa akin is tubig. Hindi siya panubigan, pero tubig siya, yung parang tubig lang siya na lumalabas sa nagpapantilay na puno nga parati yung panty liner ko. One day ang naranasan kong gano'n na puro tubig lang. Akala ko panubigan na. Kaya the next day, ng umaga, nagpa-check up ako. Sabi ko, may lumalabas sa akin. Akala ko panubigan ko na, pero hindi pala. So, yun ang maganda guys. Yung tubig ang mauna. Kasi agad-agad naman lalabas yung bata na wala talagang hirap guys. Isa or pangalawang ire, unang ire, muna ako, bumwel. As in, ipon muna ako na lakas. Pangalawang ire, yun na yun, lumabas na siya agad. Yung pangatlo ko naman guys, na experience ko is, pumutok yung panubigan ko. Kasi guys, hindi ko alam kung kakaganyan namin ni Mister kasi nga nakakatulong daw. Malipog. Kasi niyayaya ko siya, ganyanin niya ako guys kasi nga baka mahirapan akong mailabas. Kaya nagpapaganyan ako. Manganganak na lang ako guys. Nagpapaganyan pa ako. Kaya siguro lumabas yung panubigan ko. Tapos, yun na nga guys. Hindi rin ako mapalakad-lakad kasi dun sa
sa pangatlo ko eh. Kaya siguro, um, hindi, nahirapan ako konti, as in, hirap ako kasi 4 kilos lumabas yung pangatlo ko guys, si Priscilla. Um, Nag-labor ako 5 or 6 a.m. Lumabas siya 11 a.m. Inindus ako dun guys. Ang na-induce ako is 3 kong anak. Isa lang ang hindi ako na-induce, si Precious, yung pangalawa kong anak. Yung una kong anak is na-induce ako. Pangalawa, wala. Normal lang siyang nag-labor ako. Talagang sumakit, normal lang. Pangatlo is na-induce din ako dahil nga pumutok yung panubigan ko. So, ito na guys, yung pang-apat. Yung pang-apat ko is pumunta kami doon ng alas 5 ng hapon. Naswero ako ng alas 7, mga quarter to 8. Doon na ako naswero, nilagyan na nila akong pangpahilab, inindus na ako. Gawa nga ng 40 weeks na, 40 weeks and 1 day, hindi ako nagle-labor, so inindus na lang ako guys para mag-labor na ako. Ngayon, dahil nga dahil nga sa BPO ako nagtatrabaho guys, sa I-Core, minsan panggabi ako, madaling araw na lalabas, tapos nakaupo lang, tapos siguro gawa nga ng ganun ang trabaho ko, nakaupo, tapos panggabi, kaya siguro ilang araw din ako nag-labor ng 1 cm guys. 1 cm lang talaga siya, 2 cm, ganyan lang talaga si baby. Tapos kaya in-induce na ako. Para pangpahila, para lumabas na siya. So, nung time na yon, in-induce ako ng 8 p.m. hanggang alas 2 ng madaling araw, guys. Hindi talaga siya tumaas yung CM ko. Hanggang 3 cm lang talaga. Chinek nila ng 2, nung 8, 1 to 2 cm na ako. Tapos, hanggang madaling araw, guys, 3 cm lang. Check na sila ng check sa akin. 3 cm lang talaga ako. Kaya, dinicide ko na lang na, ako na mismo nag-decide, guys, na i-CS na lang ako kasi, para din na masarado na ako. Nagpaligate na rin kasi ako, guys. Ligation para no more babies na. So, hanggang 4 lang talaga ako, guys. Thanks God, I have 3 kids, 4 kids, 3 girls, and 1 boy. Yung pang-apat ko is boy, kaya nagpasarado na rin ako, guys. Sa experience ko, guys, sa CS, oo, andun na tayo. Mas maganda ang normal delivery. Normal mong mailabas yung baby kaysa sa CS. Kasi yung normal ko, guys, ilang araw lang. 1 week lang siguro. Nakakapagbuhat na ako. Nakakapag-TikTok. Nakakapag-kilos-kilos na ako. Yun. Ang disadvantage is magli-labor ka na, napakasakit talaga, guys. Sobrang sakit ang labor, hindi mo alam kung saan masakit, saan katawan mo ang masakit. Tapos, sa CS naman, although wala kang mararamdaman pag hiniwa ka, natapos na kasi may gamot naman, pain reliever. Pero ito guys, hindi ka makapagbuhat ng ilang buwan. Kasi ako nag-workout ako minsan pag sinipag. Ngayon guys, nakakapagkilos-kilos naman ako pero hindi talaga yung kilos na as in magle-lifting, magbubuhat. No. It's a big no talaga sa CS. Kaya kung kaya nyong inormal, isang araw lang naman nasakitan yan, inormal yun na. Kaysa sa CS, wala nga kayong mararamdaman na sakit. Tapos, hindi kayo nagle-labor. Pero, ilang buwan mo namang titiisin yung sakit talaga. As in, dito talaga CS, dun talaga yung pinaka guys. Grabe talaga. I just give birth 2 weeks ago pa lang. 2 weeks pa lang yung baby ko, guys. So, this is my stomach now. Stomach. Pa natin, wala akong bra. This is my stomach. Lumit na siya konti kisa naman nung unang So, I recommend talaga, kung may pera kayo, sige, magpa-CS kayo. Kung kaya nyo naman ng hindi kumilos, magbuhat ng ilang buwan.
Kung maaari, suggestion ko lang is normal. Isang aray ko na nararamdaman ko yung tahi ko, guys. Isang linggo lang nakakilos na ako, nakakapag kahit tumakbo ako, tatakbo talaga ako pag nung normal ako sa 3 kids ko. Pero ngayon, guys, dahan-dahan akong kumikilos gawa nga ng cesarean tayo at hindi pwedeng mag-left ng mabibigat kasi bubuka daw ang tahi mo. Tapos, ang advice ko lang, guys, pag ma'am kayo, CS kayo, huwag niyong babasain yung tahi niyo kasi magnanana daw. Kaya, bumili ako sa Shopee ng parang waterproof siya na plastic na ilalagay na ididikit para lang hindi mabasa yung tahi natin. Okay? Comment down below kung may question kayo, sasagutin ko. Okay? This is Kat. Thank you for, hopefully, papanoorin nyo yung video ko hanggang sa matapos. And like and subscribe, guys. Thank you.